Muling gumulong na ang pagdinig ng House Squad Committee. Nagharap-harap na sina Police Colonel Hector Grijaldo at ang dalawang committee chairman na inakusahan niyang pumilit sa kanya na tumistigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong ng mga mambabatas, pinakontempt ulit si Grijaldo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa pagbabalik investigasyon ng House Squad Committee ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses umabsent. Matatandaang siya ang nagsabi sa Senate inquiry na inudyok umano siya ni Quadcom co-chairman Dan Fernandez at Benny Abante para tumistigo sa Kamara tungkol sa reward money na kinumpirma ni dating PCSO at Colonel Ruina Garma. Para patas daw ang investigasyon, nag-inhibit sina Abante at Fernandez bilang co-chairman at nag-take ng oath at umupo bilang resource person katabi ni Grijaldo. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado, pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement Okay, in the so, Senate I would under understand. oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Inalok pa siya kung gusto niyang mag-executive session para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi si Grijaldo. Pinasinungalingan naman ni Fernandez at Abante ang mga akusasyon ni Grijaldo. Normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Napakaliit po ng kwarto at sa labas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. So, kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Dahil ayaw makipagtulungan, kinontempt muli si Grijaldo at ililipat ng detention sa QCPD Station 6 sa tapat ng Batasang Pambansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.